Binanggit ng isang senador ang umano'y posibleng koneksyon sa mga iligal na pogo ng mga personalidad na iniuugnay noon sa Pharmaly scandal. Kabilang dyan ang dating Presidential Economic Advisor ng nakaraang administrasyon. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa Senate hearing kahapon ukol sa mga iligal na pogo, ilang beses lumutang ang pangalan ni Michael Yang, dating Presidential Economic Advisor na minsang iniugnay sa binansagang Pharmaly scandal. Konektado umano kasi si Yang sa isang Gerald Cruz ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Incorporator umano si Cruz ng Brickhearts Technologies, isang pogong nag-ooperate dati sa Cavite pero kanselado na ngayon ang lisensya. Ilang dokumento naman ng Brickhearts ang natagpuan sa ni-raid na pogo sa Bamban, Tarlac. Sa 7 incorporators, 4 ay mula sa Davao. Pero, ang talagang interest ko dito ay si itong taong Gerald T. Cruz. He is also connected to Pharmaly. Kasama si Huang Tzuyen, na sangkot sa isang malaking money laundering case sa Taiwan. At kasama si Alan Lim. Si Alan Lim ay si Lin Wei Song. Konektado sa usapin din na link din sa pag-aangkat ng shabu sa bansa. Have these connections been noted by PAGCOR? Involved nga daw po itong personality na ito sa Pharmaly issue and naka-note na po sa amin yun. Sa investigasyon noon ng Senado sa umano'y overpriced COVID supplies na binili ng gobyerno sa Pharmaly, lumabas na ang pangalan ni Cruz bilang Corporate Secretary ng Pharmaly Biological Company. Corporate Secretary rin si Cruz ng Philippine Fullwind Group of Companies kung saan presidente si Yang. Sabi ni Hontiveros, tila Pharmaly Group din umano ang nasa likod ng mga pogo dahil pare-pareho ang mga personalidad. Habang sinusundan namin itong investigasyon laban sa Pogo at lumitaw na nga yung connection Gerald Cruz at papuntang Michael Yang, tingnan natin saan tayo dadali ng ebidensya kung this time around makokonekta yung dotted lines hanggang kay Duterte. Sabi naman ng PAGCOR, nasa radar nila ang pangalang ito pero Sa ngayon po, wala po kaming masasabing information about that po, connection with higher officials po. nadawit ulit ang pangalan ni Yang nang humarap si Jessa Mendoza, biktima ng identity theft na nilagay bilang direktor o incorporator ng iba't ibang kumpanya kabilang ang Yangtze River Group ni Yang. My name, taxpayer identification number, and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. Of the said number, more than half, or around 102, have foreign-sounding names. I was not aware of the existence of any of these corporations. Kaya tingin ni Hontiveros, posible umanong mastermind si Yang. Possibly, kasi ang laki ng papel na ginampanan niya dun sa Pharmaly scam. At kung parehong Pharmaly Group ay nandito rin pala sa Pogo, so posible, malaki din ang papel niya dito. Pero mariing itinanggi ni Yang ang pagkakasangkot sa Pogo. Kung may ebidensya aniya laban sa kanya, ay dapat ilabas ito sa pagdinig. Dagdag ng abogado ni Yang, walang ebidensya ng direktang koneksyon ni Yang sa Pogo. Mr. Yang's name has never appeared in any of these corporations. You have to make a very clear connection kung ano yung illegal acts that a particular person is a part of, not simply because he is in the corporation. I think that's pretty unfair. Sa Kamara naman, sinight in contempt si Yang kahapon dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ukol sa 3.6 billion peso drug bust sa Mexico, Pampanga noong 2023. Nasamsam ang shabu sa bodega ng Empire 999 kung saan incorporator si Lincoln Ong na kilalang associate umano ni Yang. Nung na-trace namin na merong mga corporations registered under the name Mr. Michael Yang, nakita namin na ito ay may kaugnayan dun sa corporation na registered under the name of Mr. Willie Ong. Now, if you remember, several years ago, there was a report from Colonel Acerto that he is involved in drug smuggling in Davao. Iniutos ni Barbers ang 30-day detention para kay Yang sa Bikutan Jail sa Taguig City. Pero base sa record ng gobyerno, umalis ng Manila pa Dubai si Yang noong May 12.
Humingi ng dispensa si Yang sa hindi pagdalo dahil may mahalagang negosyo umano sa Dubai. Hindi naman daw kailangan ng presensya niya sa kamera na para lang ipahiya siya. Matagal na raw niyang itinangging sangkot siya sa illegal na droga at kung may ebidensya laban sa kanya ay dapat ipresenta na ito sa pagdinig. Hindi rin aniya ang batasan ang tamang lugar para itanggi ang mga akusasyon. Dedepensahan niya raw ang pangalan at puri niya sa tamang venue. Dagdag niyang, alam naman ng lahat ang relasyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakilala niya noong mayor pa ito ng Davao City. Hindi raw siya tinulungan ni Duterte o ng malalapit nitong kaibigan sa negosyo. Hindi rin daw siya sangkot sa anumang illegal na negosyo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Patuloy pang kinukuna ng panig ng GMA Integrated News ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binanggit sa Senate hearing.